Bago tayo magsimula mga idol, opisyal na nga pong free agent si LeBron James matapos i-anunsyo ng kanyang agent na si Rich Paul na tatanggihan nila ang kanyang player option. Sa ngayon maraming pwedeng mangyari, pwedeng lumipat, pwede ring pumirma muli ng bago. Kung inyo nga pong matatandaan mga idol, bago pa magsimula ang Western Conference Finals, marami nga po ang naniniwala dodominahin ng Minnesota Timberwolves ang Dallas pagdating sa ilalim, lalo na sa rebounding. Ngunit mukhang hindi rin naman nga ito napanindigan ng Timberwolves matapos silang kainin ng Twin Tower ng Dallas ang kanilang Triple Tower. Yes mga idol, kung inyo ngang napansin, hindi man lang masyadong nadadama ang presensya sa ilalim ni Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at maging si Naz Reid, since parante nga sila ditong na-outplayed at na-out-rebounded pa ng dalawang sentro lamang ng Mavericks na sina Daniel Gafford at Derek Lively. Bukod nga po dyan, napakalamya ng inside defense nito, gayong hirap na hirap nga silang bantayan ang mga pick and roll plays na ginagawa ng Dallas, na siyang dahilan bakit napapabayaan na naman nila na makapagtala ng 54 points sa ilalim ng basket sa Game 2. Mas efficient, mas maganda nga po mga idol ang depensa ngayon ng Twin Tower ng Dallas, since nakagawa nga sila ng 7 blocks at napuwersa ang Timberwolves na magtala lamang ng 42 points sa paint area sa kanilang last game. Kaya mukhang baliwala lamang sa Dallas Mavericks ang laki ng lineup ng Timberwolves sa kanilang serye. Maliban nga po mga idol sa malamyang performance ng tatlong sentro ng Timberwolves sa ilalim, isa rin naman sa rason bakit natalo sila dahil sa pagkakaroon ng sikretong injury ni Anthony Edwards. Ayon nga po mga idol sa lumabas na balita, meron nga itong iniindang injury sa kanyang likod na kanyang nakuha matapos hindi maging maganda ang kanyang pagbagsak sa Game 6 noong nakaraan laban sa Denver Nuggets. Sa katunayan, bago pa magtamo ang ganyang klaseng injury si Edwards, nag-average nga ito ng 30 points per game sa kanyang 54% shooting sa field goal, 42% naman sa 3-point line at meron pa siyang 65% sa true shooting. Ngunit matapos nga pong bumagsak ay bumaba rin naman ang kanyang average na umabot lamang ng 18 points per game, 29% shooting sa field goal, 31% naman sa 3-point line at meron lamang 44% sa true shooting. Kaya malaki ang epekto sa kanyang laro at galaw ng kanyang iniindang injury kahit aminin man niya o hindi. Siyempre, matapos nga po mga idol na maipanalo ng Dallas Mavericks ang unang dalawang game sa West Finals, umakyat na nga sila sa 2-0 kung saan kailangan na lamang nga po ng kanilang team na manalo ng dalawang laro sa susunod na araw upang sa ganon opisyal na silang makaabante at makabalik sa NBA Finals, kung saan makakalaban ng mananalo sa pagitan ng Boston at Indiana. Ngunit sa kabila nga po ng magandang sitwasyon at kalagayan ng Dallas, aminado nga po na wala pa silang nagagawa sa serye since hindi pa tapos ang laban at kailangan pa nga nilang masigurado ang panalo sa susunod ng dalawang laro sa loob pa yan ng kanilang home court. Alam nga po niya, hindi magiging madali since base nga sa nakalap na impormasyon, lumalakas nga daw ang Minnesota sa tuwing naglalaro ito sa ibang court. Pero kahit ganon, gagawin para naman ng lahat ng kanilang makakaya upang manalo sa kanilang next 2 games. Kapag nangyari yan, matutupad na ang pangarap ng kanilang buong prangkisa na makabalik sa NBA Finals sa unang pagkakataon simula pa taong 2011 noong nagkampiyon si Dirk Nowitzki. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.